Magandang gabi sa inyong lahat. Muli ay nagbabalik ang Kwenta Ko't Podcast Season 3 Episode 2 na pinamagatan naman sa aking pag-iglip by Alex Ong. Simula nang nakatapos ako ng pag-aaral, mas naging ganap ang interes ko sa isang bagong hobby. Ang pagtulog. Mula umaga hanggang tanghali, hanggang hapon, at syempre hanggang gabi. Nakahilata lang ako sa kama o sofa. Babangon lang ako para kumain o pag naalipungatan. Sabi ng airmats ko, "Anak, wala ka bang pangarap?" Tinawanan ko lang siya. May mga pangarap din naman kasi ako. Ang kaso lang, gusto ko muna magpahinga matapos masayang ang ilang dekada ng buhay ko sa pag-aaral. Ilang taon din kaya akong tinulang sa tulog dahil sa pag-aaral para sa isang exam na hindi ko rin naman nasagot. Pero iba ang tita. Lagi niya ako kinukulit para maghanap na ng trabaho. Huwag daw ako batugan para huwag matulad sa tito nano ko. Wala kasing nangyari sa buhay niya kaya napabayaan niya na ang tita ko. Wala naman akong balak na gumaya talaga sa tito ko. Gusto ko lang munang magpahinga at humiga-higa sa bahay. Click, click, click. Tunog yon ng mga buto ko sa likod habang sarap na sarap ako sa pag-iinat. Nakatapos ko lang kasi kumain noon ng tanghalian at nagbabalak na akong bumalik sa pagtulog. Nakahilata na nga ako Sa higaan ko nang biglang tawagin ako ng airmats ko. "Anak, lalabas ako ha?" Sabi niya sa akin habang ninanamnam ko ang kakaibang lamig ng higaan ko. "Sige po," sabi ko naman. Ang lamig ng higaan ko noon. Nagtaka pa nga ako dahil tanghali pa lang. Para bang natapatan ng aircon ang kutsyon ko. Ngunit dahil sa biglang pagbigat ng talukap ng mga mata ko, hindi ko na lang binigyan pa ng pansin at tuluyan na lang akong nagpadala sa antok. Di pa lumilipas ang 10 minuto nang bigla akong naalipungatan. Ang akala ko pa nga ay mga 3 oras na ako natutulog. Medyo nagulat tuloy ako pagtingin ko sa relo. At napakamot na lang ako habang nagtataka kung bakit ako biglang nagising. Napatingin ako sa paligid at bigla ako nakaramdam ng init. Sino nagpatay ng electric fan? Sino nagpatay ng electric fan? Sigaw ko nang makita kong patay na ang ventilador. Nabalot ako ng pawis at tila. Nawala na ang lamig ng higaan ko. Nainis talaga ako. Ang tila preskong atmosphere na nararamdaman ko bago matulog ay nawala at napalitan ng inis. Naaalala ko pa kung paano ako balutan ng inis. Tila galit na galit ako sa kaaway na hindi ko naman nakikita. Kung bakit ako talagang nagagalit. Basta ang alam ko lang ay galit na galit ako dahil pinatay ang electric fan at naistorbo ang masarap kong tulog. Tumayo ako at patabog kong hinanap ang umistorbo sa tulog ko.
Dilim ang tumambat sa akin sa paglabas ko ng kwarto mula sala hanggang kusina. Pinalot ng dilim ang bawat sulok ng bahay namin. Tila kulimlim naman sa labas at nag-aabang magsimula ang pagpatak ng ulan. Malakas ang ihip ng hangin sa labas pero wala akong maramdaman sa paligid kundi ang mainit na pakiramdam na nadala ng pagka-istorbo. Ma! Ermats! Paulit-ulit kong sinasabi. Umaasang may sasagot sa mga tawag ko. Walang sumasagot. Wala atang tao. At maya-maya lang malalaman ko rin na walang kuryente. Nangapa ako sa dilim at sinubukan kong hanapin ang light switch sa kusina namin. Siyempre, di bumukas ng ilaw. Lalo lang ako nainis at halos makabasag pa ako ng mga plato dahil sa pagdadapog ko. Wala akong mapagbuntungan ng galit pero sa paglingon ko ay nakita kong ang airmat ko sa may pintuan namin. Napansin kong dun lang may pumapasok na ilaw dahil sarado ang mga bintana at parang kulong na kulong pala ako sa bahay namin. Lumapit ako sa nanay ko na parang nakatulala sa harap ng pinto namin. Ma, pinatay mo ba electric fan ko? Tanong ko sa kanya, hindi siya sumasagot. Ma! Pinalapit ko na siya ngayon, pero parang hindi niya nararamdaman. Uy, Mami! Halos sinisigawan ko na siya, pero hindi pa rin lumilingon. Susuko na nga dapat ako at babalik na lang sa pagtulog nang bigla siyang lumingon. Nakaramdam ako ng takot. Alam kong hindi ito ang airmat ko. Naguluhan ako sa mga nangyayari. Ang inis kong nararamdaman kanina ay napalitan ng takot. Napalakad ako ng paatras habang nakatitig sa taong kahawig na kahawig ng nanay ko. Halos tumumba pa nga ako ng ilang beses. Swerte ko na nga lang at nagawa ko pa rin ibalik ang balanse ko. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Biglang tumama ang likod ko sa pader. Dead end. Wala na akong mapupuntahan. Napapikit na lang tuloy ako at napadasal ng kung ano-ano. Kaba at takot na lang nasa isip ko ng mga panahon na yon. Laking gulat ko na lang nang may biglang parang humawak ng kanang paa ko. Nasa higaan pa pala ako at nananaginip lang. Tinignan ko kung sino ang humawak ng paa ko pero walang tao. Napalingon ako sa pinto at walang nakita bukod sa madilim namin sa sala. Nakarinig ako ng mga boses na tila nagkukwentuhan ng pasigaw. Pero wala talaga ako makita. Nararamdaman ko na naman na may humawak ng paa ko. Paglingon ko ay nakita ko ang babae sa panaginip ko. Tita ko pala yun. Dahil medyo maliwanag sa kwarto ko ay mas nakita ko ang muka. Magkamukha kasi sila ng airmats ko kaya siguro ako nalito kanina. Pero lalo lang yata akong nalito sa mga nangyayari. Tinignan lang kasi ako ni tita. Wala akong makitang emosyon sa mga mata. Mas natakot ako. Lalo na nung lumakas ang mga boses sa labas ng kwarto ko. May mga tao. Sigurado ako. Pero wala talaga makita sa sala. Tinignan ko ulit ang tita ko. Nawala siya. Sa puntong ito,
tuluyan na ako nawala sa sarili. Nagsisigaw ako hanggang nararamdaman ko na lang na may umaalog sa akin at ginigising ako mula sa aking pagkakahimbing. Pagdilat ko ay nakita ko ang airmats ko. Bubuhusan na niya dapat ako ng tubig. Buti na lang at napigilan ko siya. Anak, pinabangungot ka ata. Ha? Ano nangyari, ma? Hindi ko alam sa'yo. Bumangon ka na dyan. Nasa ospital si tita. Napanganga ako at talagang walang masabi. Tipong tulala na nga ako ng alugin ng airmats ko ang katawan ko. Magbihis ka na nga dyan. Sabi niya sa akin bago siya lumabas ng kwarto. Bago pa man nakarating sa hospital, tila alam ko na kung ano ang aasahan ko at news tungkol sa tita ko. At tama nga ako, namatay pala ang tita ko sa isang car accident. Ibang klase ang naramdaman ko nang malaman ko yon. At talagang inilabutan ako ng kinukwento ko sa pamilya ko kung ano ang nangyari sa akin. Wala atang hindi natakot sa amin. Pero kahit paano, naiintindihan ko ang gustong iparating ni tita. Gusto niya na kumilos na ako para may mangyari na sa buhay ko. Nakakapagtaka lang na kailangan pa niya akong takutin na huwag nang matulog kahit kailan. Parang maparating ang mensahe niya. May trabaho na nga ako ngayon, 3 buwan matapos ang insidente na yon. Ang sobrang hindi ko nga lang talaga maintindihan ay kung sino o ano ang mga boses na narinig ko hawak ng tita ko ang paa ko. Ibang lungkot ang naramdaman ko sa boses nila na tila sobrang naghihirap. Ewan ko ba? Basta, ang alam ko na ngayon ay hindi na ako matutulog kapag hindi naman kailangan.